Nag-viral kayo kamakailan. Opo. Kwento mga Okay. Gusto ko lang sagutin yung mga tinotroll at binabash sa akin yung kain suka. First of all, never ko naman kinain ng unit team. Mukhang sila naman ang sinuka ng unit team. Pangalawa, isa po itong pagpugay sa mga artista sa Pinalakan Tabing, sa dula at sa telebisyon. Kung titignan nyo po ang mga inimbita nila, a lot of them were kakampings. So tatanungin nyo bakit nila kami binibigyan ng pagpugay, 'di ba? So parang kinakamayan ka lang. Sasampalin mo ba yung kamay o kakamayan mo rin? And sa tingin ko naman sa pag-attend sa isang dinner para po sa pag-honor sa mga artista na 43 years ko na tong ginagawa, I will give them that respect. Pangalawa, kilala ko po sila personally. When they were in exile, they would come to London. Pangatlo, yung tita ko po is their cultural mentor. So I know them personally. And it doesn't mean that I attend one dinner, I change my political color. Hindi po ganun. Pwede namang nagbibigay ka ng respeto, pero nandiyan pa rin ang paninindigan mo. natakot. Natakot saan? Sabi- Sa mga bashers? Una-una titignan mo yung mga bashers. Walang muka, walang pangalan. So they are paid trolls. Matagal na akong binabash. Yan ang natutunan ko kay Myra Tanyag. Ang pangbabash is part of it, and I just eat my bashers for breakfast. Sorry. Wala lang. Wala lang, hindi kasi dapat maging mature na tayo politically, 'di ba? Na hindi porket nag-attend ka ng isang parang si Ma'am Lenny, 'di ba, tinanggap si BBM dahil magbibigay ng tulong doon sa kanilang bridge. Nasa Malacanang siya. Sa Malacanang siya. They are doing their job. Kami naman binibigyan ng pugay ako 43 years ko na tong ginagawa. Hindi ko naman ugali na mambastos ng ganon. Tsaka hindi naman nagbago ang aking political color. So, why na? Ito na lang, ang mga kasama ko po nung gabing yon, Boots Anson Roa, John Arcilla, Edu Manzano, Cherry Pie Picache, Nikki Valdez, Maris Racal, Bella Padilla, lahat po yun are from the opposition. Lahat po yun gumawa ng kampanya against them. And yet, nag-attend sila. Pati si Ashley nandun. Diba? It doesn't mean ganun ka na. It means it's for the industry and we will honor the industry. Pero how's the feeling nung time na yun, na nandun ka sa kanila? Siyempre, Okay lang, because I know them. Actually, nung dinner, ako pa lumapit sa kanila. Because nga may pinagsamahan kami sa London. They always watch my plays. Mahilig po sila sa teatro. Kaya nga naging cultural mentor ng Tita Bibot ko of Repertory Philippines sila. Kilala ko po talaga sila personally, hindi pa sila kasal. So, pagbibigay respeto lang. Binibigyan nila ako ng respeto, bibigyan ko sila ng respeto. But that doesn't mean I will stop calling out. I will stop fighting for our country. No, I will continue to do that. But respect begets respect. Ganun lang po. You still represent the campaign? I'm sorry. Yeah, of course. I was there in the EDSA and the rally sa Quezon Memorial. Nandun po ako. Opo. Ayan. So I will still keep my political color, but I will support my industry. I went for my industry, I went for my Tita Bibot, and I went for myself. Paano kung tatakbo ulit si Miss Lenny tapos Siyempre, nandun ako sa harap na harap. Oo. daw si Bongbong? At anhin? di ba yun? Tandem. At tandem, I don't think that's gonna happen. Yun ang paniniwala mo. Oo. I don't think so. But if it does, let's see. Mahirap din naman po kasi magsalita ng patapos, di ba? Pero kasi kung magtatandem sila, that means there's going to be a lot of political maneuvering, of which I don't think Lenny will agree to. Kasi maraming mga pending na kaso, maraming mga makukulong, ganon, di ba? So, sana. Are you the type ba na ang nakikita mo lang talaga sa government ay puro mali? No, of course not. Kaya nga kami nag-attend eh. Sa dami-dami namin kakamping na nag-attend, sa tingin mo, puro masama lang nakikita namin? Of course not. Ito nga ang isa. At saka let's face it, hirap ang ating industriya. Diba kalaban natin streaming, okay? Hirap ang ating mga pelikula. So pag nagkaroon ng pagkakataon na bibigyan suporta ng gobyerno, ito naman ang hinahanap natin, di ba? So, ika nga, Miss Boots Anson Roa was my seatmate and we were discussing exactly that. Na at any moment na kung pwede tayong humingi ng... Kasi alam naman natin, napakataas ng taxes sa entertainment po, di ba? Kaya bago po kumita ang isang pelikula, talagang hirap na hirap. Ayun. Pinky, sabi mo kanina sanay ka na sa basher. Paano mo ito nasabi na...
Kasi most of them are paid trolls. Some of them totoong tao, some of them nadadala sa palabas, some of them nadadala sa galit sa'yo. Okay lang yun. Hindi ko naman sila makokontrol, di ba? Ang makokontrol ko lang po yung sarili ko. So, part of it, syempre, may time din na nasasaktan ka talaga. Parang, uy, grabe naman yung mga ano na yun, mga pananalita, ganon. Pero I name and shame them. Babalik lang ako kanina tungkol sa mga political stand, political view. Meron na ba kayong mga projects na tinanggihan because of your strong political No, wala. I think they know well enough not to approach me. Oo. Actually, yung dinner nga na to, it was done through GMA. So, pumili sila ng mga artists. Sabi ko nga, I'm sure they know what my political affiliations are. Tapos, and yet, in-invite kami. Hindi lang naman ako eh. Di ba? Marami kami. So, that must mean something. That they're willing to cross political divide. Di ba? Eh, di ba yun naman ang gusto nating lahat? So if invited for a project na spearheaded by PDF file? No. Spearheaded by the first family or the government. It depends. It depends. Ano yung subject matter, ano yung role, saan galing yung funding, saan papalabasin. There are many things to question, di ba? Ano yung theme? Di ba? Is it revisionism? If it's revisionism, then no. Diba? Yun yung, may mga ano tayo, may mga hangganan tayo. Pero if it's fostering family values, if it's fostering tourism, if it's fostering yung mga nangangailangan pagtuunan ng pansin sa society natin yun, why not? Yes. You go beyond political policy. Depends. It really depends. Depends on the director, ganun. Ayun po. Ikaw ba no regrets sa pagiging vocal when it comes None at all. None. Never. So, as an individual, as a celebrity, malapit na eleksyon, of course, next. Layo pati, 2 years pa. Pero alam mo na, Sobrang advance mag-isip si ate. Oh. nangangampanya na eh. Oo nga po. Yung iba, opo. Oh. But I think that is out of political need rather than true wish to run. Can you do this time para hindi maupo ang dapat maupo sa tingin mo? Yun na nga kailangan, like in 2022, kausapin natin ang isa't isa. Ano ba ang pinagkakaibahan natin? Paano natin makita yung common denominator natin? Lahat ba tayo pro-Philippines? Lahat ba tayo galit sa corruption? Let's find our commonality rather than our differences. I think nag-umpisa po dun.